Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron, ikaw, ano ang sinabi mo? Tama ba ang narinig natin? Nahanap mo ba ang asawa ng pinuno ng alyansa? Isang grupo ng mga tao ang natigilan at napatitig kay Han 3,000. Ngumiti si Aaron at tumango, oo, ngunit hindi masyadong maginhawa para sa kanya na pumasok ngayon, kaya't maaari lamang niyang ilabas si Nayaner saglit. Ikaw naman, baka kailangan mong maghintay dito sandali, nakangiti ang mga mukha ng mga tao. Para sa kanila, hindi problema kung gaano sila katagal. Ang pinakamahalagang bagay ay natagpuan ng pinuno ng alyansa ang asawa ng pinuno ng alyansa, ito ay isang mahusay na kaganapan. Tay, nakikita ni Nayaner ang nanay niya. Ang matalinong Han Nayan ay tumingin kay Aaron na tuwang-tuwa sa oras na ito. Tumango si Aaron, masaya ba si Nayaner? Tumango si Han Nayan na parang manok na tumutusok ng kanin. Tuwang-tuwa siya na hindi niya kayang tumayo sa Aaron gamit ang maliit niyang kamay kumpara sa poster niya. Well, kung ganoon, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Magluluto muna ako at i-treat ko ng mabuti si Miss So. Pagkatapos ay mabilis kong hahayaan na magsama-sama ang pamilya nila. I guess some people can't wait long. Nakangiting biro ni Ningyu at tumalikod para pumunta sa kusina. Hoy, hinawakan siya ni Aaron at umiling sa kanya. Hindi, ako na mismo ang magluluto nitong pagkain. Pagkababa ng boses, niyakap ni Aaron si Han Nayan at tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Walang pagpipilian si Ningyu kundi ngumiti ng mapait. Hindi niya alam kung gaano katagal na niyang hindi nakikita ang Aaron na napaka-elegante. Siguro dahil nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at dahil bumalik si Ivory. Sa pagtingin sa usok na nagmumula sa kusina, tinanong ni Ningyu si Suyan, Miss Su, mangyaring pumunta sa inner room sandali. Magiliw na ngumiti si Suyan, tumango, at pumasok sa silid kasama si Ningyu. Nang makitang simple ang bahay na kawayan ngunit puno ng buhay, hindi napigilan ni Suyan na tumingin pa. Ngumiti si Ningyu at nagpaliwanag, ito ang karaniwang lugar kung saan nakatira ang Aaron katao at pamilyang Yingxia. Medyo malabo, sa mata ni Suyan, ibang style, mahinang sabi ni Suyan, at hindi niya maiwasang humanga. Kung maaari siyang magkaroon ng Aaron kumpanya, handa rin siyang talikuran ang kanyang kaluwalhatian, kayamanan at dignidad at mamuhay ng hiwalay sa kanya sa kagubatan ng kawayan. Kaya lang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Bubuhusan kita ng isang tasa ng tsaa. Ngumiti si Ningyu. Sa karagdagan, tingnan mo ito, nang bumagsak ang boses, ikinalat ito ni Ningyu sa kanyang kamay, ngunit isang malaking screen ng singaw ng tubig ang lumitaw sa silid, mayroong 10,000 uri ng kakaibang hayop sa loob nito. 3,000 ang humiling kay Miss Su na pumili ng ilan sa kanila na dadalhin. Hindi mapigil ang mapangiti ni Suyan. Habang mas nakipag-ugnayan siya kay Han Sanjian, mas kawili-wiling nahanap niya ang Aaron, at lalo pang naiintindihan kung bakit mahal na mahal ni Ivory ang lalaking ito. Ang mga kakaibang hayop ay mahirap hanapin sa 8 sulok ng mundo, ngunit ito ay halos naging zoo. Mapait na ngumiti si Suyan at nagsimulang pumili ng mga kakaibang hayop sa tulong ni Ningyu. Sa kusina, abala ang Aaron. Si Xiao Han Nayan ay hindi handang, tumayo nang walang ginagawa. Nagtatrabaho siya bilang isang maliit na handyman para sa Aaron, nagsusunog ng apoy at naglalaba ng mga gulay bagamat maraming tao ang naninirahan dito, iilan lamang ang gustong kumain ng magkakasama mga pinggan, at nailak ng maaga ang mga pinggan pagkatapos nilang matapos. Ang mga ito ay espesyal na iniiwan para kay Ivory na nag-iisa sa oras na ito, si Suyan, na nag-iisa sa pag-alagala ni Ningyu, ay sumando sa pintuan ng kusina,
na may mapupungay na mga mata, tahimik na tumingin kay Aaron na. Pinagpapawisan sa kusina sinong mag-aakala na ang yelo na Diyos, na pinapatay pa ang 4 na panig sa tirahan ng mga pangil ng 1 segundo, kanina ay pinagpapawisan sa kusina sa harap ng kasambahay ang sumunod, Miss Ivory. Inggit talaga ako sa iyo, gayunpaman, salamat sa pagpapalam sa akin na makuha ang iyong ilaw at matikman ang ulam na ginawa ng mamamatay tao, bulong ni Suyan at malumanay ng umiti, ngunit sa sandaling iyon, sumimangot si Suyan, at isang malamig na lamig ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa pagbabalik tanaw, maging ang unang kagandahan sa mundo ng disyerto ay labis na nabigla sa kagandahan ng mga taong nasa likuran niya sa sandaling ito. Ito ay isang malamig na bundok na parang kagandahan. Ang isang snow lotus sa tuktok ng Fangfo Snow Mountain ay buong pagmamalaki na nakatayo sa hangin at nyebe at may tuldok sa isang malawak na puti. Napakaganda niya. Ang malamig niyang mga mata ay parang seda. Tahimik siyang tumingin kay Aaron. Tila malamig at walang kapantay, at tila may banayad na damdamin. Bilang isang babae, hindi na kailangang isipin ni Soyan ang tungkol dito. Malabo niyang naramdaman na gusto ng babae ang Aaron gaya ng kanyang sarili. Elder Marshal Sister Chin Shuang. Si Aaron ay abala sa paghahain ng mga pinggan, nagtaas lang ng ulo at ngumiti. Bumalik sa kusina, abala ako sa mga karaniwang bagay noon. Noong nasa lupa ako, araw-araw akong gumagawa ng mga ganyan sa bahay ni So. Sa oras na iyon, kahit na ako ay inaapi at mapayapa, ako ay mas mahusay kaysa sa pagtanggap ng tag-araw at halnayan. Hindi ko namamalayan ang mga iyon. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo. Ang mga salita ni Chin Shuang ay simple nang hindi nagpapatalo. Si Aaron ay malumanay ng ngumiti at nakasama si Chin Shuang ng matagal. Alam niya ang pagkatao nito. Bagamat ang kanyang hitsura ay parang nyebe, ang kanyang puso ay talagang napakalambot at mabait. Si Ivory ay nagkasala tungkol sa pagkawala ng Flint City. Ngayong bumalik si Ivory, natural na alam ni Aaron kung ano ang gusto niyang gawin. May pagkakaiba ba ako sa pagkatao mo? Umiling si Aaron, tila nakikipag-usap sa sarili. In fact, pinaalam niya lang sa sarili niya. Hindi nagsalita si Chin Shuang. Matapos makuha ang sagot ni Aaron, tumalikod si Chin Shuang at direktang umalis. Gulat na tiningnan ni Soyan ang dalawang tao. Sa isang sandali, hindi niya ito maaninag. Hindi ba masyadong malamig? Halatang punong-puno ng lamang ang mga mata ng magandang dalaga habang nakatingin kay Aaron. Anong ginagawa mo? Kumain ka na, dahil lamang sa Diyos, ang Aaron ang nagdadala ng mga pinggan at mga paghihimok. Nabawi ni Soyan ang kanyang malay. Hindi pa siya nahawahan ng Yang Chonsoy. Tinulungan din niya ang Aaron na maglabas ng pagkain. Sa pagkain sa mesa at ang bango ay umaapaw, isang grupo ng mga lalaki mula sa Mystery Man Alliance ang nagtipon sa tuktok ng kanilang mga umutot. Ang nagyayelong buwan ay naglagay ng mga chopstick sa kanyang bibig at hindi napigil ang tumawa ng maluwag. Hindi na makapaghintay si Soyan na kumain. Lumaki sa mga masasarap na pagkain, nabawasan niya ang kanyang mga inaasahan para sa pagluluto ni Aaron, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagluluto ni Aaron ay malayo sa kanyang imahinasyon. Mas mabuti pa sa mga nangungunang kaibigan ng kanyang pamilya. Sa pag-iisip nito, tumingin si Soyan sa mga mata ni Aaron at hindi niya maiwasang magkaroon ng higit na lamang at pag-asa. Ang pagpunta sa larangan ng digmaan at pagpunta sa kusina ay lubos na nagpa-refresh sa kanyang pangunawa sa Aaron ng paulit-ulit. Nang makita ang hitsura ni Soyan, hindi napigilan ng mga tao na umiling at tumawa. Para sa kanila, tila kakaiba ito at matagal na itong nakasanayan. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ng Aaron si Soyan na gumawa ng isang kontrata para sa kakaibang hayop na napili na niya, kinuha ang nakabalot na pagkain, Han Nayan at Chin Shuang, nagpaalam sa mga tao, pabalik-balik na may puting ilaw, at sa sumunod na segundo, nang subinuksan niyan ang kanyang mga mata, nasa flower boat na siya at nasa atek. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay ang pagpunta ni Mingmang sa lugar na iyon ngayon lamang para kumain at pumili ng mga hayop. Inabot ng ilang oras, ngunit ang tanawin sa kanyang harapan ay sumisikat pa rin sa araw, naliligo sa liwanag at nakakalat sa simula, na para bang kalalabas lang niya sa disyerto na lungsod. Ano bang nangyayari? Nagtataka siyang tumingin sa paligid,
habang inabot ni Han Sanchen ang mga nakaimpake na bagay kay Han Nayan. Pagkatapos, tumingkayad siya at tumingin kay Han Nayan, nasa kwarto sa ibaba si nanay. Kapag nakita mo si nanay, tandaan mong samahan pa siya at sabihin sa kanya na kainin ang lahat ng mga bagay na ito. Mahusay na tumango si Han Nayan, I see, pero hindi ba sasama si dad kay Nayaner para makita ang kanyang ina? Natigilan si Han Sanchen, just trying to talk. Nayaner of the ghost spirit put a grimace, hihi, iniinis ba ni tatay ang nanay niya? Huwag kang mag-alala, ibigay mo kay Nayaner, at susuyuan ni Nayaner ang kanyang ina na masaya para sa kanyang ama. Agad na ngumiti si Han Sanchen at tumango, salamat muna kay Nayaner, dad. Oy, gusto ni dad na kumuha ng Nayaner para mas masaya at makakain ng masasarap na pagkain. Tumango si Aaron, hilahin ang kawit. Iniunat ni Han Nayan ang kanyang maliit na kamay. Si Aaron ay ngumiti, sumunod sa kanya, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang ulo at ngumiti ng matamis, go. Tumango si Han Nayan at tumakbo patungo sa hagdanan ng barkong pavilion. Sa oras na ito, biglang nawala ang ngiti ni Han Sanchen, bahagyang bumangon at dahan-daang tumingin sa disyerto. Saglit na hindi, anong problema, Aaron? Nang makitang hindi tama si Han 3,000, nagmamadaling pumunta si Soyan sa gilid ni Han ng 3,000 at tumingin sa mga mata ni Han ng 3,000, ngunit nakita niyang nasa unahan pa rin ang disyerto. Bahala na ang anumang mali, walang pagbabago sa eksena. Hindi nagsalita si Aaron. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo. Sa mahabang panahon, bahagyang lumingon siya at tumingin kay Soyan, gaano katagal bago makaalis sa disyerto. Sa kasalukuyang bilis ng Huajo, maaari nating ganap na maabot ang hangganan sa loob ng halos 5 araw. Gayunpaman, sa oras na iyon, opisyal na rin tayong pumasok sa teritoryo ng angkan ng demonyo. Ang dulong hilaga ng angkan ng demonyo ay napakalaki, at ang kalsada to the bone-burning city is medyo malayo. If everything goes well, I'm afraid it will take me about a month gaya ng sinabi ko sayo, bakit bigla kang nagtatanong? Hindi maintindihan ni Soyan. Sa ating lupa, may kasabihan na ang paglalakbay na nagsasabing pumunta ay napakakol, ngunit ang presyo ay napakamahal din, kaya kailangan nating gumawa ng isang plano ng maaga. Bumulong si Hansani, tila ang 5 araw ay hindi mapaghihiwalay sa hangganan ng disyerto. Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa pasukan ng hagdan, maaga pa, magpahinga ka ng maaga. Tumingin si Soyan kay Aaron ng nakakaloko. Nabalitaan niyang gabi na at maagang nagpahinga. Maaga pa naman. Narinig niya sa unang pagkakataon na gusto niyang tanungin siya, ngunit nang ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan, nag-iwan ng salita si Aaron at bumaba sa atek. Sa gabi, natatakot ako na mahirap magpahinga. Bahagyang kumunot ang noo ni Soyan at hindi maiwasang tumingin sa disyerto kung saan wala pa rin sa di kalayuan. Depressed niyang ipinilig ang ulo. Pagkatapos ay masunurin siyang bumaba sa atek at bumalik sa cabin para magpahinga. Halos makaraan ng palayo ang bangkang bulaklak, ito ay isang disyerto kung saan wala, ngunit biglang umagos ang dilaw na buhangin. Pagkatapos, ilang figure ang dahan-daang nakalantad sa buhangin. Tumango sila sa isa't isa una, hinati sila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay nagpatuloy sa paghabol sa bangkang bulaklak, habang ang isa pang grupo ay mabilis na bumalik sa orihinal na daan. Wala pang isang saglit, biglang tumalon mula sa buhangin ang grupo ng mga taong nakatalikod. Halos sa sandali ng kanilang pagbagsak, isang malaking bangkang bulaklak ang biglang lumitaw, at maraming tao ang nahulog sa bangka. Sa atek ng bangka, ipinikit ni Luraoxan ang kanyang mga mata at bahagyang nagpahinga. Pagdating nila, nagmadali silang pumunta sa nakaraan pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa. Sabihin mo kay Miss, umalis na si Aaron at ang iba pa, pero ang pamilya Fang ay hindi nagpadala ng mga tropa palabas ng lungsod gaya ng napagkasundoan. Nang marinig ito, bahagyang sumimangot si Luraoxan at iminulat ang kanyang mga mata, bakit? Inabot ni Aaron ang isang butil sa pamilya Fang, at si Fang Biao at Chai Rong ay nakapalibot sa butil sa lungsod, bastos. Malakas na sinampal ni Luraoxan ang bedside at galit na uminom, na nagpanginig sa ilang tao. Jade Ice Ball. Dahan-dahan lang. Good Aaron. Ang mga mata ni Luraoxan ay kumislap ng malamig na liwanag,
Ngunit pagkatapos ay may panibagong pagngisi, karapat-dapat itong maging lalaking gusto ko. Tawagan ang lungsod at buksan ang pinto, oo. Mabilis na tumango ang ilang tao, tumalikod at pumunta sa gilid ng barko, pagkatapos ay bumusina ang barko at humihip sa langit. Sa tunog na nanginginig sa kalangitan, hindi nagtagal, nagkaroon ng malaking paggalaw sa disyerto, at ang kastilyo ng disyerto na lungsod ay dahan-daang lumitaw muli. Nagmamadaling umakyat si Chimeng mula sa ikalawang palapag ng barko. Si Lu Roxen ay isang Diyos ng mata. Agad niyang naunawaan, tumayo sa pwesto, tumanggaw ng may paggalang at pinanood si Lu Roxen na kumuha ng grupo ng mga tao ang entourage ay dahan-daang bumaba mula sa bangka. Nang maglaon, nang opisyal na pumasok si Lu Roxen at ang iba pa sa lungsod, ikanaway ni Chimeng ang kanyang malaking kamay, tumalikod kasama ang flower boat at mabagal na naglakad patungo sa Central Plains. Bagamat kulang ng isa si Lu Roxen sa flower boat, may isa pang bangkay sa daan pabalik. Sa disyerto ng lungsod, si Miss Lu ay personal na dumating at umalis sa Aeron na parang isang mabigat na bomba. Ang malaking lungsod, na nasa kapayapaan pagkatapos magbukas, ay muling sumabog. Sa tirahan ng pamilya Fang, naging abala muli si Lu Roxen upang makilala si Lu Roxen. Nang si Lu Roxen at ang kanyang partido ay pumasok sa pangunahing bahay ng lungsod sa ilalim ng damit sa harap at likuran ni Fang Jun, agad silang binati ni na Fang Biao, Chai Rong, Liu Tao at iba pa ng may paggalang. Gayunpaman, sa sandaling si Lu Roxen ay nakaupo sa pangunahing bulwagan, sinabi niya ang isang bagay na nagpatigil sa lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!